Yun o. Let's go at Blunder, Pasay City. Ito ay ano, no, tramo. Pasong tramo, Pasay City. Ano lang tayo dito. Bali, hanap ako ng ano, machine, ATM machine para makapag-withdraw. Wala na palang pera. Wala tayong pagbayad. Pilipinas, no, di pa rin talaga sila, di pa talaga tayo dito, tawag na ito, yung cashless basis. Basura. Normal lang yan. Kasi ano yan eh, mamaya kukunin niya ng mga taga Sinro ko sa, di ba sa Davao, Sinro, di ba lang ako natawag dito sa Pasay. Kukunin yan mamaya, tapos yan, pagising mo sa umaga, malinis na to dito. Madaling araw yan, madalas kukuha ng mga basurahan, ng mga garbage truck. Tapos, ano lang tayo dito, nakabukas lang din naman ang camera natin. Lakad-lakad na rin tayo, tingnan natin yung lugar. Kasi dyan ako lagi nag-check-in, the Morve Suites. Hayaan nyo, gagawa ulit ako ng panibagong review vlog sa kwartong kinuha ko. Ang binayaran ko dyan is 387 for 12 hours. 387 for 12 hours is ano yun? Single bed, no? Maganda, lakas ang aircon. Talagang makakapagpahinga ka talaga ng maayos. Komportable ang tulog. Sabi nga ni Manuel Camomot, the room looks decent. Cabrera Street, Barangay Pasay City, yan nakalagay. Tingnan natin kung anong lugar pa dito. Pasay City, emergency number. Okay, emergency number. Ay, makakatulog to ha. O baka meron dyan sa inyo ang mga nanonood nito, tapos papunta kayo ng Pasay, kasi Pasay yung airport natin, Terminal 1, Terminal 2. Tapos papunta kayo dito sa may Barangay Tramo. Ayun, pasong tramo pala ng Pasay or sa Pasay Top. Siyempre mas malapit kayo dito, so merong dito, hotline. Screenshot yan, makakatulong yan, just in case. Precinct number 4, De Jorge. Time check tayo dito, alas 10 na ng gabi, 10:47. Kakagising ko lang, grabe yung natin, puyat, no? Itong nagdaang mga araw. Nung nakarang araw, 5 hours na yung tulog. 4 hours to 5 hours, tapos yun, wala nang tulog. Tapos kanina, nakatulog, naka-idlip siya, like 3 hanggang 4 na oras. Pero okay lang yun, no? Na ganun lang kababa yung natin, yung ating tinulugan. Itong barangay Pasong Tramo ay Pasong Tramo ba talaga to? Tanong nga natin. Ate, pwede magtanong, te. Pasong Tramo to, di ba? Pasong Tramo. Cabrera po ito. Hindi yung yung barangay. Anong barangay? Anong barangay to rito? Ay, hindi ko po. Hindi mo alam? Kasi sa Tramo ako eh. So okay. So hindi to Tramo. Hindi to Tramo. Hindi tayo po eh. Cabrera. Okay, akala ko Tramo kasi yun kasi nakalagay sa ruta eh. Salamat eh. So Cabrera pala to. Di ko alam kung barangay ba yung Cabrera or Cabilang. Hindi ako sigurado. So Pasay City. O nga pala, dala ko pala yung isa kong cellphone, tapos may data naman. Tingnan natin kung ano tong lugar na ating pinaglalakadan. Tapos Pasay City, tingnan na rin natin ang description, no, sa Wikipedia ni Pasay City, kung gaano nga ba siya kalaking syudad, gaano kadami ang tao. Ito si Pasay City, minsan pasok sa top 10 richest city in terms of asset. Minsan naman ay wala. So this year, wala siya sa top 10. Yung pumasok na bago sa ating paningin, ito si Paranaque, Mandaluyong. Na dati wala naman sa listahan. Tapos nawala si Zamboanga City. Okay, Pasay City, search natin. Okay, wala, di gumana yung natin, data. Okay naman sana yung signal. Pero ayaw gumana, ba't kaya? Ayun na, lumabas din, no? So, Pasay is a first-class, highly urbanized city in the National Capital Region in the Philippines. According to the 2020 census, it has a population of 440,656 people. Mas malaki pa rin pala si Lapu-Lapu.
Lapu-Lapu City is ano, almost sa half million, no? Almost 500,000. Parang yung last time I check is ano yun nasa 490,000 population. So malapit na siya mag 500,000. Tapos yung kanyang location, tingnan natin yung kanyang land area, tsaka yung densely population or dense population. Di ko to maintindihan kung bakit ganito tong land area. 13.97 kilometer squared. Ano ibig sabihin nun, mahagala? So ganito na lang yung sa dense na lang tayo, dense population. Meron silang 32,000 per kilometer squared, di ba? So isipin natin per kilometer squared is 32,000. Sobrang dami nun. Naalala nyo yung sa may Cagayan de Oro City na ang kanilang dense population is nasa density population is nasa 1,800 per kilometer squared. Sa Davao naman is 600 to 700 per kilometer squared. So, di ba? Kung kayo ay taga CDO or nakapunta na kayo ng CDO or nakita nyo na yung mga vlog ko about CDO doon sa may downtown area, di ba maraming tao, congested, basta densely populated ang CDO. So isipin niyo na lang kung mas malala ang sa Pasay, di ba? Kasi maliit lang yung baka ito na yun, parang 13 kilometer squared lang yung lupa niya siguro. Okay, labas na tayo dito. May simbahan pala sila dito. Lumang simbahan din to. Luma naman talaga ang simbahan sa Pilipinas, no? Nagsisimula sila na 1521. Labas ulit tayo dito, tapos tatatay sa kabila. Tama mo. Kala siguro wala ka pa. Kaya pala, Pasay, no? Isa rin to sa may mataas na crime rates. Mga nakawan, mga gano'n, no? Mga snatching. Isa to sa mga laging nababalita. Ay, hindi pala natin pwede sabihin na mataas ang crime rates kasi hindi pala hindi tayo kumuha ng statistics sa police station o paano man yung mga crime rates na naglalalathala. Crime rates index. So hindi tayo doon galing sa source. Ang pinagbasehan ko na lang ay yung balita. Alam naman natin mahagala na yung balita, minsan di accurate yan, no? Mostly kasi talaga ginagawa nila puro lang mga bad news, no? Yung mga negative images yung pinipicture. Alam nyo ba, mayroon akong storya dito sa Pasay City. Ito lugar na to dito, way back 2016, pwede, no? 2015, mga ganon, time na yun. 2016. Sumakay ako ng bus galing Bicol papunta dito sa Manila. Tapos siyempre, ako yung pinakahulihan na lumalabas. Ako yung tipo sa tao na sa aeroplano, sa bus, maliban sa train, ha? Imarte-larte. Hindi ako nagmamadali. Ang iba nag-uunahan na. Yung iba ay nagmamadali. Parang nagkakarirahan. Competition ba? Ako naman, wala lang, relax lang, chill. So, lalo na kapag ka long distance travel, no? From Bicol to Manila. Dito. Tapos, may terminal to. Ewan ko, ito ba yun o yung sa kabila? Ay, ito. Ayun, nakita ko na. Ito yung terminal. So, syempre, dito yung yung pinakadolo nung bus na sinakyan ko from Bicol. Okay, so anong na-discover ko, no, na talagang nakakagulat, nakaka-shock, or parang alarming, no, very alarming, no? So, yun ang pinaka-right term. Very alarming ang na-discover ko. So, syempre, ulitin ko, di ba pansin niyo sa mga vlog ko lagi pag sumasakay ko ng bus, ako hanggang doon talaga sa pinakadulo, pinakahulihan. Kasi ayoko yung may uupo, tatabi, dadaan, makikidaan, mga ganun. So, ayoko madidisturb ko lagi sa pagkakaupo. So, lagi ko sa hulihan yan.
Lalo't ako naman dito ay talaga ay puro mga long distance travel, no? So, yun, pinakadulo. Ngayon, so okay na, baba na lahat. Kaya ako naman, baba na rin ako. Tsaka, wala, di naman ako nagmamadali talaga sa mga biyahe. Ngayon, pagkababa ko, I mean, tambay muna. Naka-turn off na yung naka-turn off na yung mga, yung makina, engine, pinatay na. Tapos ngayon, meron akong nakapa. Parang wala lang, curious lang. Iwan ko ba ako ang tipo sa tao talaga na parang parang iwan na masyadong dinaik si Detective Siligata. Oo, yun lagi ako parang mayroong something ba, no? Pag may mga sulok-sulok talagang pinupuntahan ko yan, pinapasukan, di ba, tinitignan. So ito sa likod ng compartment itong sa, di ba, sa backseat, sa pinakadulo ng bus. Di ba may maliit na compartment yan, space, di ba? Kung saan doon nakalagay yung mga higaan ng mga driver tsaka konduktor. May nakalagay na ng mga onan, mga damit minsan, di ba? Yung mga uniforme nila. So, yun. Ngayon, meron akong nakita mga pakete ng shabu. Tagal na 2015. Pakete ng shabu. Mga nakasashay. Tapos, yung iba naman ay mga sunog na yung kumbaga parang use ba, no? Parang leftover, ganun. Tapos, mga lighter. Basta mga paraphernalias. Ginagamit pag nag-session. Yun. After nung time na Siligong na yung nanalo, naging presidente, so ito yun, isa po sa maraming natukhan talaga, patay, o nanlaban patay, itong lugar ko dito. Kaya sabi ko, yun, isa na siguro yun. Sana isa doon sa mga driver ng Bicol na bus. Matagal na yun, sobrang tagal na. Hindi to made up story, ito talaga yun, baka sabihin nyo na gawa-gawa to si Gala. Totoo yun, hindi ko, malalaman nyo naman sa tao, di ba, pagkasasabi ng ng legit na kwento. Kasi dire-diretso, consistent, no? Sabi sa'yo na nga, hindi ko talaga makalimutan yun. Na ang nasa isip ko nun, yung ina-anticipate ko, parang grabe, no? 12 hours ang biyahe from, Legazpi. Tapos, yun pala ang driver or conductor, kung sino masalang dalawa, bangag pala. Di ba? Under the influence of, illegal drugs. Kaya yun, di na ako nakapagtataka. Nata-flashback sa akin lagi yung experience ko na biyaheng Bicol to Manila, vice versa, lagi kong ginagawa yun. Tapos sobrang lakas sobrang bilis magpatakbo. Tapos alam mo ba yung Quezon province? O mula sa mga Sariaya, basta hanggang sa may matapos yan sa may Ragay. Ang Ragay is Ragay is boundary ng Quezon province in the Bicol, Camarines Norte. So, yung municipality of Ragay, so, pa rin yun, sakop pa rin yun ng probinsya ng Quezon City, if I'm not mistaken. Tapos, doon matatapos yung daan na maraming bahay. Yung first of all, ito ba, daan, highway, tapos Jollibee, di ba? Highway, national highway, tapos establishment or national highway, tapos bahay. So, yung sa Ragay natatapos yung ganong setup ng kalye. Sana ma-experience nyo, masubukan yung bumiyahe by land, papuntang Davao, o kahit papuntang Bicol or Samar or Leyte, by land kayo niyan. Tapos makikita nyo talaga yung daan sa may bandang Quezon province na napakaliit ng daan, tapos bahay na diretso. Tapos dalawa, 2 lanes lang 2 lanes lang sa lubungan, 2 lanes, hindi siya 2 lanes na 4 lanes lahat, kundi 2 lanes siya sa lubungan yan. Ang bilis manakbo, tapos may mga overtake. Parang walang kaba. Alam niyo yung ganun? Kahit pa sabihin natin gabi, walang masyadong sasakyan, but still, meron pa rin mga nakasalubong na mga sasakyan. So, very risky talaga siya. Kaya sabi ko, iniisip ko lagi nung wala na ako sa Bicol. Na-assign, hindi na ako sa Bicol nakabase. So, naisip ko talaga lagi na kahit saan ako magpunta, isa yun sa mga experience. Hindi naman nightmare, hindi naman talaga siya yung parang bangungot or yung yung tatawag ng mga Amerikano na my experience in Philippines is very horrible. Nightmare. And yun? Ganon, diba? So, hindi naman ganon na level. Kumbaga, naisip ko lang na paano kung may makakasalubong silang yung nag-overtake ako na time, paano kung may makasalubong silang mga kotse, mga maliliit na sasakyan, na pamilya, magkakamag-anak, tapos makasalubong nila yung driver ng bus na sabog pala sa droga. Ganon, diba? Hi. Kasabili sa patakbo. Parang kawawa. So, napansin ko lang yun. So, makakadami sila ng ng mga taong inaalagaan na sarili at nag-iingat. Tapos, yun lang masasagasaan ng mga driver ng mga long distance travel. Sabi nga nila kasi kailangan na talaga yun para laging wide awake, no? Hindi sila antukin. Ewan ko lang kasi di naman ako na-try.
So yun lang mga kagala, ito yung Pasay, ito yung area na to dito. Tapos syempre maraming ano no, nung prior pa kay Digong na time, syempre kay Pinoy pa yun, mga 2011, 2009, 2010, tapos bumalik ako dito ng 2015, 16, 17, yun yung mga 2018 onwards hanggang ngayon, babalik-balik pa sa Manila. So, bago pa talaga magdigong time, ang dami talaga dito mga pasaway. Ang hindi ko tama makalimutan dito sa Manila is yung Guadalupe sa may Makati. Tapos dito, itong lugar na to dito, yan, buong Pasay na to dito. Basta yun yung lugar na, tsaka ano, yung Divisoria. Sa Divisoria, wala akong na-experience doon na hindi maganda or hindi man lang nakaramdam na hindi maganda, no? Pero yung pinaka-nightmare sa akin, hindi ba nightmare din kasi di naman ako naisnatan eh. Kumbaga, attempt lang sana. Parang, oo, ito na sana, no? Kunti na lang. So, buti na lang talaga eh. Hindi naman tayo ganun ka mahina, no? Na pandinig o yung pakiramdam sa paligid-ligid. So, marunong din tayong makiramdam, no? Sa pangyayari nga, ganap sa gilid-gilid. Sa paligid-ligid. So, sabi ko, ito yung Pasay, Guadalupe. Pinaka-bad trip pa Guadalupe talaga, lalo yung sasakay ka ng taxi. Ilang beses na ako dyan na napaaway, nagkasagutan sa yung mga dispatcher, tsaka pati sa taxi driver na pagalitan ko din. Bakit nila isumbong? May pulis naman eh. Mas takot sila sa mga mga tarantado, no? Kaysa sa mga pulis. Tapos dito na area, yan dyan sa may Jollibee, babaan ng MRT top. Pasaway, marami. Pero nitong kahit Digong na time, ayan, parang nakiramdam ako ulit sa lugar. Wala na yung mga ganong eksena. So, nakatuwa lang, no? Patinggan at makita na bago, nawala. So, siguro isa yung mga yun sa mga nagsusurrender or natukhang patay talaga, no? So, deserve. Ayan lang mga kagalat. So, ano pa tayo dito? Lalabas na tayo, papunta tayo, no? 7-Eleven. Okay, meron tayo nakikitang gusali rito. Yan, ano yan? Skyway na yan sa may unahan, papuntang Alabang, Muntinlupa. Tapos, di ko alam kung yung papunta to dito. Basta yan, Magallanes. Area na yan dyan, Makati. Malapit na naman ito yung Magallanes, Makati. And Ayala. Tama ba? Magallanes ba yung boundary? Or meron pang Kasi dyan, yan eh. Airbus na yan dyan sa unahan. Okay. Lakad tayo dito. Sogo Hotel, 355 lang. For as low as, magkano to dito? Ilang oras lang, baka napaka-short lang din. Monday to Friday. Wood Street, it's sa Pasay. Tandaan nyo to ha, yung meron din telephone number, ano nga natin to para minsan tatry natin magpasay. Magsubo. Tawagan natin yan. Ay, di pala to, parang pulis yata. Pasay pulis pala. Sige, ito na lang, no? Wood Street, it's sa Pasay. 385 ang premium rooms. Monday to Thursday. So, pag weekend, mahal. Hindi ganyan ang presyo. Tara, baba tayo dito. Pakita ko sa inyo yung lugar. Kung saan nakita ko yung sashimi shop talaga. Tsaka mga paraphernalias. Mga foil. Pero in fairness nabago na yung yung kanilang terminal. Kasi dati to kahoy. Ayan yung bubong, ganun pa din. Ganun pa din yung bubong nila, di pa rin nabago. Pero yung mga dingding, okay na siya. Concrete na yung wall. Concrete o pintura lang? Parang pintura lang yata. O nga pinturahan na ng maganda ng bago. Malibay Highway. Yun. So tapos na tayo mag-ikot. Bye-bye, ingat. May itim mo. Yan. Pwede na yan.